isang sampal ng katotohanan. Habang ang buong mundo ay nakatitig sa iyong perpektong mukha sa screen, isang matandang babae ang nakahandusay sa putikan dahil sa iyong kawalang hiyaan. Sino ka ba sa tingin mo? Isang diyosa? Ang ganda mo ay parang filter lang, madaling mabura, madaling mabulok, bulyaw ng tadhana. Sa isang iglap, ang kislap ng mga lenti ay napalitan ng dilim. Handa ka bang mawala ang lahat para mahanap ang iyong tunay na mukha? O mananatili kang bilanggo ng isang kasinungalingang ikaw mismo ang bumuo? Simulan natin ang paglalakbay sa likod ng mga peking ngiti. Ano ba, Lola? Tabi nga, you're ruining my shot. It's so nakakairita. Ang boses ni Camille ay matalas pa sa talim ng bagong hasang itak. Pumapailan lang sa gitna ng tahimik na kalsada ng Baryo Silangan. Ang kanyang kamay na may maayos na manicure at kumikinang sa suot na mamahaling singsing ay walang hesistasyong tumulak sa marupok na balikat ng matandang babaeng nakaharang sa kanyang dinadaanan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Camille ang isang mamahaling stabilizer para sa kanyang pinakabagong vlog. Nakasuot siya ng puting bestida na tila ba isang anghel na bumaba sa lupa. Isang imaheng sadyang binuo para sa kanyang milyon-milyong followers sa social media. Sa kabilang banda, si Lola Estela ay nakasuot ng kupas at tagpi-tagping duster. Bitbit ang isang lumang balde ng tubig na balak sana niyang ipangdilig sa mga halaman. Nang itulak ni Camille ang matanda, hindi maririnig ang anumang sigaw. Sa halip, ang tanging mararamdaman ay ang bigat ng pagbagsak ng katawan ni Lola Estela sa malapot at madilim na putik sa tabi ng daan. Ang tubig mula sa balde ay nagkalat, tila mga luhang dumilig sa tuyot na lupa, habang ang katahimikan ng paligid ay naging bingi at nakakangilo. Walang pakialam si Camille. Ang tanging tinitingnan niya ay ang screen ng kanyang telepono. Check the lighting, Dexter. Baka nasira ang filter ko dahil sa gulo ng matandang ito. Reklamo niya sa kanyang manager habang nag-aayos ng buhok. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-iinarte, isang kakaibang pakiramdam ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito pagsisisi, hindi ito awa. Ito ay isang malamig at matalas na sensasyon, tila may libu-libong maliliit na karayom na sabay-sabay na tumutusok sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang puso, na dati ay puno lamang ng ambisyon, ay biglang kumitig ng napakabilis. Isang abnormal na ritmo na tila gustong sumabog sa loob ng kanyang tadyang. Naramdaman ni Camille ang biglang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay nagiging mahirap. Tila ang hangin sa paligid ay naging kasing bigat ng tingga. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Doon, sa ilalim ng kanyang mga kuko, ay nakita niya ang unti-unting paglitaw ng mga itim na batik. Parang mga mantsa ng tinta na ayaw mabura. Lumingon siya kay Lola Estela. Ang matanda ay dahan-dahang bumabangon mula sa putikan. Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa katarata, ay tila nakatitig ng diretso sa kaibuturan ng kaluluwa ni Camille. Walang galit sa mukha ng matanda, kundi isang malalim at nakakapangilabot na lungkot. Ang ganda ng iyong mukha ay isang hiram na liwanag lamang, Camille. Bulong ng matanda, ang boses ay parang kaluskoso ng mga tuyong dahon sa hangin. Kapag ang salamin ay nabasag, ang tanging matitira ay ang tunay mong anyo na matagal mo nang itinatago. Isang malakas na pintig ang muling yumanig sa ulo ni Camille. Ang kalsada ay tila umiikot at ang bawat kulay sa paligid niya ay nagiging abo. Ang kanyang manager na si Dexter ay humahalakhak habang tinitingnan ng kamera. Viral tayo, Camille. Look, ang daming comments, everyone is shocked sa ginawa mo, pero click na click ang engagement. Ngunit hindi na naririnig ni Camille ang kagalakan ni Dexter. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang nakakabinging bulong ng hangin. Sa screen ng kanyang cellphone, sa gitna ng live stream kung saan libo-libo ang nanonood, nakita ni Camille ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang makinis na pisngi ay tila unti-unting lumaylay.
Ang kanyang mga mata ay nagmukhang malalim at pagod. Tila ninakawan ng lahat ng sigla sa loob ng isang segundo. Isang matinding takot ang lumamon sa kanya. Isang takot na hindi kayang ayusin ng kahit anong edit o makeup. Tumingin siya sa paligid, umaasang may tutulong sa kanya. Ngunit ang mga tao sa baryo ay nakatingin lamang sa kanya nang may halong puot at pandidiri. Sa gitna ng karangyaan ng kanyang kasuotan at ang mahal niyang kagamitan, si Camille ay nakaramdam ng isang uri ng pag-iisa na mas masakit pa sa anumang sampal. Ano ang saysay ng 1,000,000 likes kung ang sarili mong refleksyon sa salamin ay hindi mo na makilala? Saan hahantong ang isang kagandahang binuo mula sa pagtapak sa dangal ng iba? Sa dulo ng kalsada, habang unti-unting naglalaho ang anino ni Lola Estela sa gitna ng hamog, naiwan si Camille na nakatayo sa gitna ng putikan. Ang kanyang telepono ay patuloy na tumutunog. Mga notification ng mga taong nagagalit, mga brand na nagsisimulang bumitaw. At ang bawat ping ng mensahe ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong ng pangarap. Doon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Camille ang totoong lamig ng gabi, kahit na ang araw ay mataas pa sa langit. At ang pinakanakakatakot na tanong ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang simula ng kanyang katapusan o ito ay isang sumpa na kailanman ay hindi na niya matatakasan? Wala ka ng silbi, Camille. You're no longer the face of Manila. You are now the face of shame. Ang mga salitang iyon mula kay Dexter ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nagbabagang lagnat ni Camille. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang marangyang kondo sa Makati, ngunit ang bawat sulok ng silid na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon ay tila ba mga pader na unti-unting umiipit sa kanya. Ang boses ng kanyang manager ay wala ng bakas ng pagkakaibigan, kundi puro lamang negosyo at paniningil. Sa harap ng malaking salamin sa kanyang sala, sinubukan ni Camille na haplusin ang kanyang mukha. Ngunit ang daliri niyang dati ay dumadampi sa makinis na balat ay tila dumadaan na sa tuyong lupa na bitak-bitak. Ang kanyang mga pisngi ay nagsisimula ng lumaylay at ang itim na batik sa kanyang noo ay tila ba isang buhay na nilalang na dahan-dahang kumakain sa kanyang ganda. Hindi ito basta pagtanda. Ito ay isang lanta na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Dexter, please, help me. It's just a bad angle. We can edit the video. We can release a public apology. Pagmamakaawa ni Camille. Ang kanyang boses ay nanginginig, malayo sa mapagmataas na tono na ginamit niya kay Lola Estela. Ngunit isang mapait na tawa lamang ang isinagot ni Dexter. Habang tinitingnan niya ang kanyang tablet, isa-isang binasa ng lalaki ang mga email na dumating. Ang skincare brand, terminated na ang contract mo. Ang luxury bag endorsement, nag-release na sila ng statement na hindi nila kailanman susuportahan ang isang influencer na mapangapi sa matatanda. Camille, you are cancelled. In an hour, mawawala na ang lahat ng blue checks mo. Narinig ni Camille ang isang malakas na tunog mula sa kanyang dibdib. Hindi ito tibok ng puso, kundi ang tunog ng isang pangarap na nawasak. Napaupo siya sa sahig na gawa sa mamahaling marmol, ngunit ang lamig nito ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang bawat notification sa kanyang telepono na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngayon ay tila mga palaso na tumatama sa kanyang sugatang pagkatao. You don't understand, Dexter. I did everything for this. I hid my past. I worked day and night para lang maging perpekto. Sigaw ni Camille, habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi nagbibigay ng ginhawa. Ang bawat patak na dumadaan sa kanyang balat ay tila nag-iiwan ng mahapdi na marka. That's the problem, Camille. You're so focused on being perfect that you forgot how to be human. Malamig na tugon ni Dexter bago ito tumalikod. Narinig ni Camille ang mahina at matatag na hakbang ng sapatos ng lalaki palayo sa kanya. Hanggang sa marinig niya ang marahang pagsara ng pinto na tila ba huling hininga ng kanyang career.
Hindi pa natatapos ang kanyang paghihirap nang may kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito ang kanyang mga kaibigan na dati ay laging kasama sa mga party. Ito ay ang security head ng building. May dalang isang pirasong papel. Ma'am Camille, sorry po, pero may order na po ang management. Since hindi na po nabayaran ang lease at may mga complaints na rin po laban sa inyo, kailangan nyo na pong bakantihin ang unit sa loob ng 24 na oras. Pahayag ng lalaki na hindi man lang makatingin sa mga mata ni Camille. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Camille. Dito ba hahantong ang lahat? Sa gitna ng mga mamahaling gamit na hindi na niya pagmamay-ari. Sa harap ng isang salamin na hindi na niya kilala. Ang kanyang mga mamahaling damit ay mukhang mga basahan na lamang sa kanyang paningin. Ang amoy ng kanyang paboritong pabango ay naging kasing pait ng amoy ng pagkabulok. Sa gitna ng kanyang kawalan, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, ang mukha ng kanyang ina, si Nanay Rosa, sa kanilang maliit na kubo sa probinsya. Ang amoy ng sinaing na kanin at ang tunog ng mga kuliglig sa gabi. Ito ang buhay na tinakbuhan niya, ang buhay na ikinahiya niya sa harap ng mundo. Ngunit ngayon, wala na siyang ibang matatatakbuhan. Ang kanyang mundong luntian at puno ng filters ay naging isang madilim at masukal na kagubatan. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang screen. Ang libo-libong comments ay puro mura at panlalait. Ang Camsy na hinangaan ng lahat ay wala na. Ang natitira na lamang ay si Camille, ang babaeng nawalan ng mukha dahil sa sariling kahambugan. Habang iniimpake niya ang ilang piraso ng damit sa isang maliit na bag, naramdaman niya ang muling pagtibok ng itim na marka sa kanyang noo. Ito ay isang paalala na ang sumpa ni Lola Estela ay hindi isang panaginip. Ito ay isang katotohanan na kailangan niyang harapin sa bawat hakbang ng kanyang paglalakad patungo sa dilim. Sino ang tatanggap sa isang reynang nawalan ng korona at mukha? May puwang pa ba para sa kanya sa lugar na matagal na niyang kinalimutan? Dito rin pala ang huling hinto ng iyong mga paa, sa lupang matagal mo nang ikinahiya at tinalikuran. Ang amoy ng nasusunog na tuyo at usok mula sa dapugan ay sumalubong kay Camille habang dahan-dahan siyang naglalakad sa madilim na daan patungo sa kanilang maliit na kubo. Ang kanyang mamahaling maleta na gawa sa balat ng hayop at may tatak ng isang sikat na designer ay tila isang malaking insulto habang kinakaladkad ito sa mabatong lupa ng Baryo Silangan. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito ay lumilikha ng isang mabigat na tunog. Tila ba ito ay humihingi ng tawad sa bawat dumi na dumidikit sa kintab nito? Sa loob ng kubo, isang matandang babae ang abala sa pag-aayos ng hapagkainan. Si Nanay Rosa ay nakasuot ng isang kupas na kamiseta. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at may mga bakas ng mahabang panahon ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Sa gitna ng lamesa ay may nakahandang isang platitong tuyo, 2 itlog, at isang mangkok ng sinangag. Isang simpleng hapunan na inihanda para sa isang taong hindi niya sigurado kung darating pa. Nang tumigil si Camille sa harap ng pintuan, ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso at ang marahang paghuni ng mga kuliglig sa paligid. Ang itim na batik sa kanyang noo ay tila naging isang mainit na uling na dumidikit sa kanyang balat, isang paalala ng sumpa na nagdala sa kanya pabalik sa lugar na ito. Nanay, ang bulong ni Camille, ngunit ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Dahan-dahang lumingon si Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa tuwing makikita ang anak sa telebisyon, ngayon ay nabalot ng isang malalim na gulat at hapdi. Binitawan ng matanda ang hawak na sandok at ang tunog nito sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng katahimikan. Camille? Anak? Ang tanong ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng saya at takot. Hindi nakasagot si Camille. Ang kanyang lalamunan
ay tila barado ng libo-libong tinik. Sa halip na lumapit at yumakap, nanatili siyang nakatayo sa dilim, pilit na itinatago ang kanyang muka sa ilalim ng malapad na sombrero. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila gustong bumigay sa ilalim ng bigat ng kahihiyan. Lumapit si Nanay Rosa, ang bawat hakbang niya sa sahig na kawayan ay lumilikha ng isang marahang langit-ngit na tila ba sumasabay sa kaba ni Camille. Nang hawakan ng matanda ang nanginginig na balikat ng anak, naramdaman ni Camille ang init ng isang pagmamahal na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. "Bakit ka nakabalot, anak? May sakit ka ba? Halika, pumasok ka muna." Ang malambing na pag-aya ni Nanay Rosa. Dahan-dahang hinubad ni Camille ang kanyang sombrero. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya, ang tunay na anyo ng kanyang mukha ay naging malinaw. Ang mga mata ni Nanay Rosa ay nanlaki. Ang kanyang nanginginig na daliri ay dahan-dahang lumapit sa itim na marka sa pisngi ni Camille. Ngunit bago pa ito dumikit ay mabilis na lumayo ang dalaga. "Wag, nanay! Baka mahawa ka." "Pangit ako, nanay. Wala na ang kamsi na ipinagmamalaki mo. Isang halimaw na lang ang bumalik sa'yo." Ang humihikbing sabi ni Camille. Napaupo siya sa sahig na kawayan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga balikat niya ay nayayanig sa matinding pag-iyak. Ngunit sa halip na matakot o pandirihan siya, isang mahigpit na yakap ang isinagot ni Nanay Rosa. Ang amoy ng pawis, usok at pagmamahal ng ina ay bumalot kay Camille. Isang amoy na mas mabango pa sa lahat ng mamahaling pabango na nagamit niya sa Manila. "Anak, kahit anong mangyari sa hitsura mo, anak pa rin kita." Ang nanay ay hindi tumitingin sa balat, kundi sa tibok ng puso ng kanyang bata. Ang bulong ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang buhok ni Camille. Sa gitna ng kanilang pagyakap, ang mga mata ni Camille ay napako sa isang sulok ng kubo. Doon, sa tabi ng isang maliit na altar na may kupas na mga santo, ay may nakasabit na isang lumang litrato. Ito ay isang itim at puting larawan ng dalawang batang babae na magkayakap at masayang tumatawa sa gitna ng bukid. Ang isa ay si Nanay Rosa, ngunit ang isa pa ay may mga matang pamilyar na pamilyar kay Camille. Ang mga mata ni Lola Estela. Isang matinding lamig ang dumaan sa likuran ni Camille. Bakit may litrato si Lola Estela sa loob ng bahay ng kanyang ina? Ano ang ugnayan ng matandang babaeng biktima ng kanyang kayabangan sa babaeng nagluwal sa kanya sa mundong ito? "Nanay," ang nanginginig na tanong ni Camille, ang kanyang daliri ay nakaturo sa litrato. "Sino ang kasama mo sa larawang iyan?" Tumitig si Nanay Rosa sa litrato at ang isang malalim na buntong hininga ay kumawala sa kanyang dibdib. Isang buntong hininga na tila nagdadala ng isang lihim na ilang dekada nang itinatago sa dilim. "Iyan ang tanging kayamanan na iniwan sa akin ng aking kapatid, Camille. Ang kapatid na nagbigay sa akin ng buhay, ngunit pinili kong kalimutan dahil sa isang maling pangako. Kapatid ko siya, Camille. Si Ate Estela ang nagbigay ng lahat para magkaroon tayo ng bukas habang ako ay nabulag sa sarili kong pangarap." Ang bawat salita ni Nanay Rosa ay tila isang tulo ng aserong mainit na dumidirekta sa puso ni Camille. Sa loob ng maliit na kubo, ang liwanag ng lampara ay sumasayaw sa mga dingding na kawayan. Nililikha ang mga aninong tila ba mga multo ng nakaraan na unti-unting nagkakanyuan. Ang litratong hawak ni Nanay Rosa ay nanginginig sa kanyang mga daliri, isang alaala ng dalawang magkapatid na pinaghiwalay ng tadhana at ng isang pangakong napako. Dahan-dahang umupo si Nanay Rosa sa tabi ni Camille. Ang amoy ng kalinga ay pilit na bumabalot sa magulong isipan ng dalaga. "Noong bata pa kami, wala kaming kahit ano. Si Ate Estela, hindi siya nag-asawa. Hindi siya naghahanap ng sariling kaligayahan. Lahat ng kinikita niya sa pagtatrabaho sa bukid, sa paglalaba para sa ibang tao, lahat yun ay ibinigay niya sa akin
para makapagtapos ako ng pag-aaral at maibigay ko sa iyo ang buhay na akala ko ay nararapat. Napako ang tingin ni Camille sa itim na marka sa kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang dugo ay tila sumasabay sa bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Ang babaeng itinulak niya sa putikan, ang matandang tinawag niyang nakakairita at ruining my shot, ay ang mismong tao na naging pundasyon ng bawat piraso ng ginhawa na tinamasa niya bago siya nabulag ng kinang ng social media. Pero nasaan siya ngayon, nanay? Bakit hindi ko siya nakasama noong lumalaki ako? Ang nanginginig na tanong ni Camille. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Bumuntong hininga si Nanay Rosa, isang tunog ng pagsisisi na tila nagmula pa sa kilaliman ng kanyang kaluluwa. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan noong nagpumilit kang pumunta sa Manila. Ayaw niyang itatwa mo ang iyong pinagmulan, Camille. Sabi niya, Rosa, huwag mong hayaang kainin ng lunsod ang kaluluwa ng bata. Pero kinampihan kita. Pinili kong itago siya sa'yo dahil natatakot akong ikahiya mo kami. At tingnan mo tayo ngayon. Ang karma ay hindi natutulog. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Camille ang muling paghapdi ng marka sa kanyang noo. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang espiritual na pagdurog sa kanyang pagkatao. Ang bawat alaala ng kanyang pagmamataas, ang kanyang mga ang kanyang mga mamahaling party, ang kanyang pag-irap sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya, ay tila mga piraso ng salamin na sumasaksak sa kanyang dibdib. Nanay, kailangan ko siyang makita. Ang bulong ni Camille. Kailangan kong humingi ng tawad. Tumingin si Nanay Rosa sa kanya. Ang mga mata ay puno ng matinding lungkot at takot. Huli na ba ang lahat, Camille? Sabi ng mga kapitbahay, may isang dalagitang nag-vlog sa kalsada at tinulak siya. Nahulog ang ulo ni Ate Estela sa isang malaking bato. Dinala siya sa ospital sa bayan at hanggang ngayon, hindi pa siya nagigising. Tila tumigil ang mundo ni Camille. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong na anahaw ay tila mga martilyong tumatama sa kanyang bungo. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa anumang sumpa. Hindi lamang niya sinaktan ng isang estranghero, winasak niya ang tanging taong naging sakripisyo para sa kanyang kinabukasan. Ang itim na marka sa kanyang mukha ay biglang kumitig ng napakalakas. Tila ba ito ay tumatawa sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ang kanyang kagandahan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang anyo na tila ba nabulok mula sa loob. Ngunit ang mas masakit ay ang pagkaalam na ang kanyang biktima ay ang kanyang sariling dugo. Nanay, ako yun. Ang halos hindi marinig na pag-amin ni Camille. Ako ang tumulak sa kanya na nahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas at ang marahang langit-ngit ng sahig na kawayan. Ang mukha ni Nanay Rosa ay uent-unting nabalot ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Isang kombinasyon ng galit, awa, at matinding pagkawasak. Bakit ang taong pinakaminahal natin ang siya ring nagiging dahilan ng ating pinakamatinding pagdurusa? May puwang pa ba ang pagpapatawad kung ang sugat ay ikaw mismo ang gumawa sa sarili mong pamilya? Amoy ng gamot, Zonrox, at kamatayan. Ito na ba ang amoy ng aking huling hantungan? Ang bawat hakbang ni Camille sa pasilyo ng pampublikong ospital ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang puting panyo na nakabalot sa kanyang buong mukha, maliban sa kanyang mga mata, ay basang-basa na ng pawis at luha. Sa paligid niya, ang mga tao ay abala sa kani-kanilang pighati. Mga pasyenteng nakahiga sa mga stretchers sa gilid ng daan, mga kamag-anak na walang tulog, at ang palagiang tunog ng mga gulong ng kariton ng gamot na dumadaan sa sementadong sahig. Dati, ang bawat pagpasok ni Camille sa anumang gusali ay parang isang parada. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanyang kagandahan. Ngayon, naglalakad siya ng nakayuko,
tila isang magnanakaw na natatakot mahuli. Ang bawat sulyap ng ibang tao ay tila isang hatol na nagpapatibay sa itim na markang patuloy na kumakalat sa ilalim ng kanyang panyo. Nang makarating sila ni Nanay Rosa sa charity ward, tumigil ang mundo ni Camille. Sa dulo ng silid, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, nakahiga ang isang maliit at payat na anyo. Ang ulo ni Lola Estela ay nakabalot ng puting benda na may bakas pa ng natuyong dugo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag sa paggawa, ngayon ay nakapatong sa manipis na kumot, tila mga tuyong sanga na madaling mabali. Ate Estela! Ang mahinang tawag ni Nanay Rosa habang humahagulgol. Lumapit ang ina ni Camille at hinawakan ang kamay ng matanda, habang si Camille ay nanatiling nakatayo sa paanan ng kama, nanginginig at hindi makagalaw. Ang tunog ng kagamitang nagbabantay sa bawat hininga ni Lola Estela ay tila isang mabilis na pag-atake ng kaba sa dibdib ni Camille. Ang bawat mahinang pag-angat ng dibdib ng matanda ay tila isang himala na ayaw niyang matapos dahil alam niyang ang bawat hiningang yon ay nakasalalay sa kanyang malupit na kamay. Sino? Sino ang kasama mo, Rosa? Ang halos pabulong na tanong ni Lola Estela. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, ngunit ang kanyang ulo ay dahan-dahang gumalaw patungo sa direksyon ni Camille. Ang anak ko, ate, si Camille, ang sagot ni Nanay Rosa sa gitna ng hikbi na nahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Camille sa ilalim ng kanyang balot na mukha. Dahan-dahang imulat ni Lola Estela ang kanyang mga mata. Malabo na ang mga ito, nababalot ng puting ulap ng katarata at ng pinsala mula sa pagbagsak. Ngunit nang tumingin siya kay Camille, naramdaman ng dalaga na tila ba nakikita ng matanda ang bawat dumi sa loob ng kanyang puso. Bakit? Bakit amoy mabulok ang hangin? Ang tanong ni Lola Estela, ang boses ay nanginginig sa takot. Rosa, bakit may dalang dilim ang anak mo? Napahawak si Camille sa kanyang lalamunan. Ang itim na marka sa kanyang pisngi ay nagsimulang tumibok ng napakainit. Tila ba ito ay naglalabas ng apoy na gustong sumunog sa kanyang panyo. Ang mga salita ni Lola Estela ay hindi lamang mga tanong. Ang mga ito ay mga talim na humihiwa sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Lola, ako po ito, ang nanginginig na sabi ni Camille. Sinubukan niyang lumapit para humawak sa kamay ng matanda. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri, biglang napabalikwas si Lola Estela. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na takot, at ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa kawalan. Huwag! Huwag mo akong hawakan! Ang sigaw ni Lola Estela, isang tunog na puno ng sakit na tila nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang iyong mga kamay ay puno ng putik. Ang iyong mukha ay hindi na mukha ng tao. Ikaw ang bata sa kalsada. Ikaw ang pumatay sa aking liwanag. Napahakbang paurong si Camille hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader ng ospital. Ang panyo sa kanyang mukha ay dahan-dahang lumuwag at sa harap ng kanyang ina at ng naghihingalong matanda, nahulog ito sa sahig. Ang kanyang mukha, na puno na ngayon ng mga itim na ugat at tuyong balat, ay naging malinaw sa ilalim ng maputlang liwanag ng ward. Ang mga nurse at ibang mga bantay sa ospital ay napalingon. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ngunit ang tanging naririnig ni Camille ay ang huling sinabi ni Lola Estela bago ito muling himatayin sa pagod. Hindi gamot ang kailangan mo, Camille. Kailangan mong maging alipin ng iyong pinahiya. Kung hindi, ang iyong mukha ay magiging kasing pangit ng iyong kaluluwa hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Naiwang nakatayo si Camille sa gitna ng ward. Ang kanyang mukha ay nakalantad sa lahat ng pandidiri ng mundo. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang dating buhay bilang isang sikat na influencer ay tila isang napakalayong panaginip. Ang tanging totoo
ay ang sakit sa kanyang puso at ang sumpa na tila ba naging bahagi na ng kanyang sariling laman. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang tao para sa isang pagkakataong magbago? May lunas pa ba ang isang sumpa kung ang biktima mismo ang nagtakda ng iyong parusa? Walang gamot sa pusong bulok, Camille. Ang tanging lunas ay ang paglunok ng sarili mong suka. Ang tinig ni Mang Selmo, ang matandang albularyo ng baryo, ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang madilim na dampa. Ang amoy ng sinunog na kamangyan at nilagang mga ugat ng kahoy ay humahalo sa malapot na pawis ni Camille na ngayoy nakaluhod sa malamig na sahig na lupa. Sa harap niya, isang mangkok ng tubig na may lumulutang na natunaw na kandila ang tila nagpapakita ng isang anyong hindi niya matitigan. Isang anino ng kanyang sariling mukha na puno ng maiitim na uod sa paningin ng matanda. Dati-rati, ang bawat haplos ni Camille sa kanyang mukha ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ngunit ngayon, habang dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang nanginginig na kamay para hawakan ang bitak-bitak niyang pisngi, ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng bawat ugat na tila ba naging kasing talim ng mga tinik. Ang bawat pintig sa kanyang noo ay sumasabay sa mabigat na tunog ng pagbuhos ng ulan sa labas. Tila ba ang langit mismo ay nakikisali sa pagpaparusa sa kanya. Mang Selmo, parang awa niyo na. Ibalik niyo lang ang dati kong mukha. Ang pagmamakaawa ni Camille, ang boses ay halos hindi lumabas dahil sa bara ng kanyang lalamunan. Ibibigay ko ang lahat. May pera ako. May mga alahas ako. Kunin niyo na ang lahat. Huwag lang itong sumpa na ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng albularyo habang hinahalo nito ang isang itim na likido sa maliit na baso. Ang pera mo ay walang halaga rito, anak. Ang iyong ganda ay ipinangutang mo sa dyablo ng iyong kayabangan. At ngayon, ang iyong kaluluwa ang ginagawang sangla. Ang itim na markang yan ay hindi sakit ng balat. Iyan ang uling ng iyong mga kasalanan na unti-unting sinusunog ang iyong pagkatao. Napatingin si Camille kay Nanay Rosa na nakatayo sa isang sulok, nakatakip ang kamay sa bibig habang tahimik na humahagulgol. Ang imahe ng kanyang ina na tila bahiyang-hiya sa sarili niyang anak ay mas masakit pa sa anumang hiwa ng kutsilyo. Naisip ni Camille ang kanyang mga live stream, ang kanyang mga luxury brand na damit na ngayon nakatambak na lamang sa putikan. Ano ang silbi ng lahat ng iyon kung ang mismong ina mo ay hindi ka na matitigan ng diretso? Ano ang dapat kong gawin? Ang tanong ni Camille. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na dahil sa dami ng naiyak na luha. 40 araw, ang seryosong sagot ni Mang Selmo habang inilalagay ang kanyang mainit na palad sa ibabaw ng ulo ni Camille. 40 araw kang magiging anino ng taong iyong hinamak. Ikaw ang magiging mga mata ni Estela dahil binulag mo siya sa iyong galit. Ikaw ang magiging mga paa niya dahil pinabagsak mo siya sa putik. Ikaw ang magiging alipin ng bawat pangangailangan niya, nang walang reklamo, nang walang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, nang walang kahit anong filter. Naramdaman ni Camille ang isang matinding kuryente na dumaan sa kanyang buong katawan. Isang hapdi na nagsimula sa kanyang puso at dumaloy patungo sa kanyang mga kamay. Ang itim na marka sa kanyang noo ay tila naging isang mainit na selyo na nagpapatunay sa kanyang bagong tungkulin. Ang reyna ng social media ay kailangan ng maging isang tagapagsilbi sa dilim. Kapag natapos ang 40 araw na may katapatan, doon mo lamang makikita ang iyong tunay na mukha. Ang huling bili ng albularyo bago ito tumalikod at humarap sa altar. Ngunit tandaan mo, Camille, ang salamin ay hindi nagsisinungaling. Kung ang puso mo ay mananatiling bato, ang mukha mo ay mananatiling abo. Lumabas si Camille sa dampa ni Mang Selmo. Ang putik sa labas ay humahalik sa kanyang mga paa. Tila ba ipinapaalala sa kanya ang bawat hakbang ng kanyang pagkakamali.
Sa bawat pagpatak ng ulan sa kanyang balat, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan at nag-iiwan ng isang malalim na sugat. May matitira pa bang liwanag sa isang bituin na kusa nang bumagsak sa putikan? O habang buhay na lamang siyang magiging biktima ng sarili niyang kadiliman? Ang mga kamay na dati ay puro pabango lang ang alam, ngayon ay amoy lupa at nanunuyong dugo na. Ang bawat paglubog ng mga kamay ni Camille sa palanggana ng mainit na tubig ay tila isang pagtutuos sa kanyang nakaraan. Ang tubig na dati ay malinis, ay unti-unting lumalabo. Humahalo ang dumi at gamot mula sa mga sugatang paa ni Lola Estela. Ang bawat haplos ni Camille sa magaspang at nanginginig na balat ng matanda ay nagpapadala ng isang matinding kirot sa kanyang sariling dibdib. Isang kirot na hindi kayang pawiin ng anumang painkiller. Sa loob ng maliit na silid sa bahay ni Nanay Rosa, ang tanging maririnig ay ang marahang pagtampisaw ng tubig at ang mabigat na paghinga ni Camille. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging bago ang kulay at mahaba, ngayon ay maikli na at may mga bakas ng dumi sa ilalim. Ang bawat kalyo na nagsisimulang tumubo sa kanyang palad ay tila ba mga selyo ng kanyang bagong katayuan, isang alila sa sarili niyang pamilya. Camille, dahan-dahan lang anak, ang mahinang paalaala ni Nanay Rosa habang nakatayo sa may pintuan, may hawak na lumang tuwalya. Ang balat ng matanda ay parang papel, madaling mapunit. Hindi sumagot si Camille. Nakayuko lamang siya. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit at ang kanyang mukha ay natatakpan pa rin ng isang manipis na tela. Ngunit kahit nakatago, nararamdaman niya ang init ng itim na marka sa kanyang pisngi na tila ba sumisigaw tuwing nadidikit ang kanyang balat sa mainit na tubig. Ang reyna ng social media na dati ay pinagsisilbihan ng mga assistant, ngayon ay nakaluhod sa sahig na kawayan, naglilinis ng dumi ng taong pinakakinamuhian niya. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang mahinhin na katok ng isang kapitbahay. Ito ay isang matatag at pamilyar na tunog. Nang buksan ni Nanay Rosa ang pinto, pumasok ang isang lalaking may dalang camera bag at may malalim na mga mata, si Mateo. Ang photographer na nakakita sa bawat anggulo ng perpektong Camille. Ang lalaking laging nasa likod ng lenti para gawin siyang diyosa sa paningin ng mundo. Mateo, anong ginagawa mo rito? Ang gulat na tanong ni Nanay Rosa. Tumingin si Mateo sa paligid hanggang sa huminto ang kanyang paningin sa babaeng nakaluhod sa sahig, nakatalikod at abala sa paghuhugas ng paa. Hinahanap ko ang babaeng nawala sa Manila. Ang babaeng akala ko ay kilala ko na, pero hindi ko pala talaga nakita ang tunay na anyo. Napatigil si Camille. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakalubog sa tubig. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang hampas ng katotohanan na mas masakit pa sa sumpa ng albularyo. Ayaw niyang lumingon. Ayaw niyang makita ni Mateo ang kanyang kapangitan. Sa isip niya, ang huling alaala ni Mateo sa kanya ay dapat manatiling ang Camsi na laging nakangiti at walang bahid ng dumi. Umalis ka na, Mateo. Ang paos na sabi ni Camille, hindi pa rin lumilingon. Wala rito ang hinahanap mo. Patay na si Camsi. Lumapit si Mateo. Ang bawat hakbang niya sa kawayang sahig ay lumilikha ng isang marahang langit-ngit na tila ba isang babala. Tumigil siya sa tabi ni Camille at dahan-dahang inilapag ang kanyang kamera sa lamesa. Hindi si Camsi ang hinahanap ko, Camille. Hinahanap ko ang taong nasa likod ng lahat ng filters na yon. Ang taong nakita kong tumulak sa isang matanda sa video, pero ang taong nakikita ko rin ngayong nakaluhod at nagpapakumbaba. Ang seryosong sabi ni Mateo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang humarap si Camille. Ang tela sa kanyang mukha ay bahagyang nalaglag. Inilalantad ang itim na ugat na gumagapang mula sa kanyang panga patungo sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning, puro lamang pagod at pagsisisi. Inasahan ni Camille na tatalikod si Mateo ng may pandidiri. Inasahan niyang tatawanan siya nito o kukunin ang kamera
para kuhanan siya ng litrato bilang the fallen star. Ngunit nanatiling nakatitig si Mateo sa kanya nang may isang uri ng lungkot na hindi niya maipaliwanag. Ang pangit ko na, di ba? Ang mapait na tanong ni Camille habang ang isang luha ay pumatak at humalo sa maduming tubig sa palanggana. Ito ang tunay na Camille, Mateo. Walang ring light, walang makeup, puro lang dumi at sumpa. Huminga ng malalim si Mateo at dahan-dahang kinuha ang isang piraso ng tuwalya. Ang ganda ay madaling mabulok, Camille, pero ang sugat ng kaluluwa kapag nagsimulang maghilom, iyon ang tunay na sining. Ngunit bago pa makasagot si Camille, isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa labas ng bahay. Ang boses ng mga kapitbahay ay puno ng pangungutya at galit. Lumabas ka riyan, Camille. Ang kapal ng mukha mong magtago pagkatapos mong saktan si Lola Estela. Isang mangkukulam ang anak mo, Rosa. Ang mga bato ay nagsimulang tumama sa dingding na kawayan ng kanilang kubo. Ang bawat tunog ng pagtama ay tila ba isang paglapastangan sa katahimikang pilit nilang binuo. Napayakap si Nanay Rosa sa kanyang sarili habang si Camille ay napayuko sa takot. Paano mo haharapin ang mundo kung ang bawat tao sa paligid mo ay naging salamin ng iyong sariling kasamaan? May matitira pa bang lakas si Camille para ituloy ang kanyang 40 araw na pagpapakasakit? O tuluyan na siyang lalamunin ng galit ng mga taong dati ay tinitingala siya? Hindi ka na tao, Camille. Isang halimaw ka na sa paningin ng lahat. At kahit ang lupang inaapakan mo ay diring-diri sa'yo, ang sigaw na yon mula sa isang kapitbahay sa labas ay mas masakit pa sa bawat batong tumatama sa dingding ng kanilang kubo. Ang bawat pagkalampag ng tuyong kawayan ay tila ba isang dagok sa konsensya ni Camille. Bawat tunog ay nagpapaalala sa kanya na ang mundong dati ay sumasamba sa kanyang ganda, ngayon ay sabik na siyang makitang gumagapang sa dusa. Sa loob ng madilim na silid, nakaupo si Camille sa tabi ng papag ni Lola Estela. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera na lumilikha ng mga mahahabang aninong tila ba sumasayaw sa hirap. Habang ang gulo ay nagpapatuloy sa labas, si Camille ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging abala sa pag-scroll sa screen, ngayon ay dahan-dahang hinahaplos ang tuyot at kulubot na kamay ng matanda. Naramdaman ni Camille ang muling pagpintig ng itim na marka sa kanyang pisngi. Ang bawat tibok nito ay tila ba isang munting nilalang na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Isang hapdi na hindi nakukuha sa haplos ngunit nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang buto. Ngunit sa halip na sumigaw, magreklamo, mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Lola Estela. "Diyan lang kayo! Huwag ninyong saktan ang anak ko!" Ang naririnig na pagsusumamo ni Nanay Rosa sa labas, ang boses nito ay nanginginig sa takot habang pilit na humaharang sa mga taong gustong pumasok. Napabuntong hininga si Lola Estela bago niya dahan-dahang iminulat ang kanyang malalabong mata. Wala na ang takot na dati nakaukit sa kanyang mukha. Sa pagtitig niya kay Camille, hindi na niya nakita ang malamig at matigas na babae noon, kundi isang pusong unti-unting natutong magpakumbaba. Ang hangin ay nagsisimula ng magbago. Ang mahinang bulong ni Lola Estela, ang boses ay parang kaluskos ng mga tuyong dahon sa gitna ng katahimikan. Nararamdaman mo ba, Camille? Ang ulan ay hindi lang para basain ang lupa, kundi para linisin ang mga sugat na ayaw nating ipakita. Napatigil si Camille. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malamig na tubig na dahan-dahang pumatak sa nagbabaga niyang konsensya. "Lola, bakit po kayo nagkukwento sa akin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, bakit hindi niyo na lang ako isumpa hanggang sa mamatay?" Isang mahinang tawa ang isinagot ni Lola Estela, isang tunog na puno ng karunungan at pagpapakumbaba. "Ang sumpa, anak, ay ikaw mismo ang gumawa. Ang ginagawa ko lang ay maging salamin ng iyong katotohanan. Alam mo ba, noong bata pa kami ni Rosa, ang ganda ay hindi sinusukat
sa kung gaano kakakinang sa araw. Sinusukat ito sa kung gaano kakatatag kapag ang bagyo ay dumating at wala kang masilungan. Nagsimulang magkwento si Lola Estela tungkol sa kanilang kabataan, tungkol sa kung paano niya tiniis ang gutom para lang may makain si Rosa, tungkol sa mga gabing ipinapanalangin niya ang isang apo na magdadala ng dangal sa kanilang pamilya. Ang bawat alaala ay tila isang maselang himaymay ng telang pilit na binubuo sa harap ni Camille. Sa unang pagkakataon, nakinig si Camille. Hindi siya nag-isip ng anggulo ng kamera, hindi siya nag-isip ng caption na nakakaantig. Nakinig siya gamit ang kanyang puso. Ang bawat sakit ng matanda, ang bawat sakripisyo, ay tila ba naging sarili niyang pasanin. Isang mahiwagang sandali ang nangyari. Habang dinidama ni Camille ang bawat salita ni Lola Estela, ang matinding hapdi sa kanyang pisngi ay tila ba kumalma. Ang itim na marka na dati ay kasing tigas ng bato ay dahan-dahang lumambot. Ang balat niya sa bahagi ng kanyang leeg ay tila nagkaroon ng bahagyang liwanag, hindi ang liwanag ng filter, kundi ang natural na kulay ng isang taong nagsisimulang huminga ng totoo. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang ang pinto ng kubo ay biglang bumukas ng malakas. Pumasok si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng dugo mula sa isang gasgas sa kanyang noo. Camille, kailangan nating umalis dito, ang hingal na sabi ni Mateo. Hindi na sila mapigilan ni Nanay Rosa. May dalang mga sulo ang ilang kalalakihan. Akala nila ay mangkukulam ka na nagdadala ng kamalasan sa baryo. Napatingin si Camille kay Lola Estela na ngayon muling nakapikit ang mga mata sa pagod. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may bakas pa rin ng itim na sumpa. Ang takot na lumingon sa labas ay lumunod sa kanya. Ngunit ang mas malaking takot ay ang malamang na dahil sa kanya, maaring madamay ang mga taong tanging nagmahal sa kanya sa kabila ng kanyang kapangitan. Tatagal pa ba ang kanyang pananampalataya sa gitna ng apoy na papalapit? Mapapatawad ba ng langit ang isang taong ngayon pa lang natututong magmahal kung ang mundo ay desidido nang sunugin ang kanyang buong pagkatao? Look at you, Camille. Ang dating face of Manila, ngayon ay face of malediction na. Nakaka-vlog ba ang ganyang hitsura? Ang boses ni Trina ay tila ba isang patalim na hinihiwa ang bawat hibla ng dignidad ni Camille. Sa gitna ng kaguluhan sa labas ng kubo, isang marangyang puting SUV ang huminto. At mula rito ay bumaba si Trina na tila ba isang diyosa ng kasinungalingan. Nakasuot siya ng mamahaling designer dress, may hawak na ring light na dala ng kanyang mga assistant, at ang kanyang telepono ay nakatapat sa kanyang mukha. Nagla-livestream sa harap ng milyon-milyong tao. Sa kabilang banda, si Camille ay nakaluhod sa madilim na sahig ng kubo. Ang kanyang mukha ay puno ng itim na ugat na tila ba mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang amoy ng gaas mula sa mga sulo ng mga galit na kapitbahay ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at takot. Ang kaibahan nila ay tila langit at lupa. Ang isa ay kumikinang sa ilalim ng artipisyal na ilaw, habang ang isa ay nilalamon ng anino ng sariling sumpa. Hi everyone! We are here in Barrio Silangan and you won't believe what I found. Ang masiglang sabi ni Trina sa kanyang kamera, habang dahan-dahang humahakbang pumasok sa loob ng kubo. Hindi alintana ang mga batong tumatama sa dingding. Ang ating dating queen ay nagtatago pala rito kasama ang isang mangkukulam. Is this karma or is this the truth behind the filters? Trina, please. Wag dito. May sakit si Lola Estela. Ang pagmamakaawa ni Camille. Sinubukan niyang itago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga palad. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, ay mabilis na lumapit si Trina at marahas na hinila ang kanyang mga kamay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Camille. Isang sampal na hindi lamang para saktan ng balat, kundi para hiyain ang kanyang buong pagkatao sa harap ng buong mundo. Huwag mo akong malola, Estela, Camille. Ginamit mo ang matandang ito para sa clout.
At ngayon ay nagpapakitang tao ka? Ang bulyaw ni Trina. Muling itinuon ni Trina ang kamera sa mukha ni Camille. Inilalantad ang bawat itim na marka at ang bawat patak ng luha na humahalo sa dumi. Look at her, everyone. Ito ang hitsura ng isang babaeng walang kaluluwa. Naramdaman ni Camille ang matinding hapdi sa kanyang pisngi. Ngunit ang mas masakit ay ang pagkakita sa kanyang ina, si Nanay Rosa, na pilit na itinataboy ng mga assistant ni Trina. Ang itim na marka sa noo ni Camille ay biglang uminit ng husto. Tila ba gusto nitong sumabog sa galit. Ngunit sa halip na lumaban, naramdaman ni Camille ang isang mahinang haplos sa kanyang binti, si Lola Estela. Ang matanda ay gising na at nakatingin sa kanya ng may malalim na pag-unawa. Sa gitna ng panlalait ni Trina at ng hiyawan ng mga tao sa labas, ang mga mata ng matanda ay tila ba nagsasabing, "Tiisin mo, anak." Ang apoy ay hindi lang para sumunog, kundi para linisin ang ginto. "Wala kang kwentang tao, Trina," ang mahinang sabi ni Camille habang dahan-dahan siyang tumatayo at humaharang sa harap ni Lola Estela. Hindi na siya nagtatago. Hinarap niya ang kamera ni Trina ng diretso kahit na alam niyang buong mundo ang nakakakita sa kanyang kapangitan. "Gawin mo na ang gusto mo. Hiyain mo na ako, pero huwag mong madamay ang pamilya ko." Isang mapait na tawa ang isinagot ni Trina. "Pamilya? Since when did you care about family, Camille? Di ba ikinahiya mo ang nanay mo? Di ba itinulak mo ang matandang ito dahil lang sa video?" Sa mga sandaling iyon, isang sulo ang biglang ibinato sa loob ng kubo. Ang apoy ay mabilis na kumapit sa tuyong kawayan at anahaw. Ang langit-ngit ng nasusunog na kahoy ay sumabay sa hiyawan ng takot ni Nanay Rosa at sa pananabik ng mga taong nabulag ng galit. Ang bawat pintig sa puso ni Camille ay tila ba isang huling babala. Sa gitna ng usok at apoy, kailangang pumili ni Camille ang iligtas ang sarili niyang buhay at ang huling bakas ng kanyang dangal, o ang manatili sa tabi ng matandang kailanman ay hindi siya tinalikuran sa kabila ng kanyang kasamaan. "Mateo, ang apoy!" Ang tanging naisigaw ni Camille bago tuluyang mapuno ng makapal na usok ang silid. Paano lalaban ang isang babaeng nawalan na ng lahat kung ang tanging sandata niya ay ang isang pusong nagsisimula pa lang matutong magmahal sa gitna ng naglalagablab na puot? "Walang halaga ang lupang tinatayuan ko, Camille, kung ang anak ko naman ay nilalamon ng apoy ng kahihiyan at pagsisisi." Ang boses ni Nanay Rosa ay halos malunod sa dagundong ng naglalagablab na apoy na mabilis na kumakain sa dingding ng kanilang kubo. Sa gitna ng makapal at itim na usok, ang liwanag ng apoy ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kintab sa pawisang mukha ng ina. Habang si Trina at ang kanyang mga assistant ay nagmamadaling tumakbo patungo sa kanilang SUV upang iligtas ang sariling balat, naiwan si Nanay Rosa na pilit na hinihila ang isang maliit na baul mula sa ilalim ng papag. Hindi alintana ang init na tila ba sumusunog na sa kanyang mga braso. Naramdaman ni Camille ang matinding hapdi sa kanyang mga mata, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sumpa. Nakita niya ang kanyang ina, ang babaeng ikinahiya niya, ang babaeng itinago niya sa mundo, na nakikipagpatayan sa apoy para sa isang bagay na hindi niya maunawaan. "Nanay, lumabas na tayo. Hayaan mo na yan." Ang sigaw ni Camille. Ang kanyang lalamunan ay tila ba hinihiwa ng bawat paghinga sa loob ng nagbabagang silid. Ngunit hindi nakinig si Nanay Rosa. Nang sa wakas ay makuha niya ang baul, mabilis niya itong binuksan at inilabas ang isang piraso ng papel na may tuyong selyo. Inabot niya ito kay Camille. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno ng uling. Ito ang kabayaran sa iyong mga utang sa Manila, anak. Wala na tayong lupa. Ibinenta ko na ang tanging alaala ng iyong ama para lang hindi ka makulong
para lang may maipambayad sa ospital ni Ate Estela. Ang paos na sabi ni Nanay Rosa. Ang bawat salita ay tila ba isang huling hininga na ibinibigay niya para sa kaligtasan ng kanyang anak. Napako ang tingin ni Camille sa papel. Sa gitna ng naglalagablab na paligid, ang katotohanan ay tila malamig na kamay na unti-unting sumasakal sa kanya. Habang abala siya sa sariling hinanakit at insecurities, tahimik namang inuubos ng kanyang ina ang sariling buhay para lang mailigtas siya. Bawat pagkaing isinubo niya sa loob ng 40 araw, bawat gamot na ipinahid sa kanyang balat, lahat iyon ay kapalit ng unti-unting pagkapagod ng kanyang ina, ay nanggaling sa dugo at pawis ng isang inang wala nang itinira para sa sarili. Naramdaman ni Camille ang muling pagpintig ng itim na marka sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito hapdi. Ito ay isang mabigat na pakiramdam ng kahihiyan na mas matindi pa sa anumang panlalait ni Trina. Ang tunay na kapangitan ay hindi ang nasa kanyang mukha, kundi ang kanyang kawalang utang na loob sa babaeng nasa harap niya ngayon. Nanay, bakit? Ang tanging na ibulalas ni Camille, habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy, lumilikha ng mga maputing guhit sa kanyang mukhang puno ng uling. Isang mahinang ubo ang kumawala sa dibdib ni Nanay Rosa. Ang bawat pag-ubo niya ay tila ba isang pagpunit sa kanyang lalamunan at ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng tumirik. Sa sobrang pagod, gutom, at puyat sa pag-aalaga kay Lola Estela at sa pagtatrabaho ng palihim, ang katawan ng matanda ay tuluyan ng bumigay. Dahil mahal kita, Camille, kahit anong mukha ang ipakita mo sa mundo, sa akin, ikaw pa rin ang aking magandang bata. Ang huling bulong ni Nanay Rosa bago dahan-dahang lumaylay ang kanyang mga balikat. Ang katawan ni Nanay Rosa ay bumagsak sa sahig na kawayan, tila isang lantang dahon na nawalan na ng kapit. Sa labas, ang hiyawan ng mga tao ay tila ba naging isang malungkot na awit ng pamamaalam. Ang usok ay nagiging mas makapal at ang init ng apoy ay tila ba handa ng lamunin ang lahat ng kanilang alaala. Napayakap si Camille sa walang malay na katawan ng kanyang ina. Ang takot na mawala ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya ay lumunod sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Sa gitna ng naglalagablab na kubo, si Camille ay sumigaw. Isang sigaw na hindi para sa kanyang ganda, hindi para sa kanyang career, kundi isang pagsusumamo sa langit para sa buhay ng kanyang ina. Ngunit ang apoy ay hindi nakikinig. Ang bubong na anahaw ay nagsisimula ng gumuho at ang tanging pintuan palabas ay nababalot na ng nagbabagang kahoy. Sa gitna ng panganib, isang kamay ang biglang humawak sa balikat ni Camille mula sa labas ng makapal na usok. Sino ang darating para iligtas ang isang babaeng isinumpa ng mundo? Mapapatawad ba ni Camille ang sarili niya kung ang huling makikita niya ay ang pagpikit ng mga mata ng kanyang ina sa gitna ng apoy na siya mismo ang nagmitsa? "Huwag mo akong iwan, Nanay. Please, huwag mo na ngayon. Hindi pa ako nakakabawi sa'yo." Ang boses ni Camille ay tila ba isang punit na kwerdas ng gitara. Paos at puno ng desperasyon habang nakayakap siya sa walang malay na katawan ni Nanay Rosa. Ang usok sa loob ng nasusunog na kubo ay tila ba isang malupit na kumot na sumasakal sa bawat hininga niya. Ang bawat sulok ng kawayan ay naglalabas ng nakapapasong init at ang tunog ng bawat bahagi ng bubong na bumabagsak sa sahig ay tila ba mga hakbang ng kamatayan na papalapit sa kanila. Sa gitna ng itim na usok, isang malakas na bulto ng tao ang sumulpot, si Mateo. Basang-basa ang kanyang suot na t-shirt na ginamit niyang pantakip sa ilong at ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha dahil sa tindi ng usok at takot. "Camille! Kunin mo ang mga kamay ko. Kailangan na nating lumabas dito bago tuluyang gumuho ang buong bahay. Si Nanay at si Lola Estela. Mateo, tulungan mo ako."
Ang sigaw ni Camille. Sa kabila ng hapdi ng itim na marka sa kanyang mukha, na tila ba sinusunog na rin ng apoy sa paligid, hindi niya binitiwan ang kanyang ina. Ang mga kamay niyang dati ay tanging pag-aayos lang ng makeup ang alam. Ngayon ay punong-puno ng uling at sugat habang pilit niyang hinihila ang mabigat na katawan ni Nanay Rosa patungo sa butas ng pader na nilikha ng apoy. Nang sa wakas ay mailabas sila ni Mateo sa nagbabagang kubo, bumagsak si Camille sa malamig at basang lupa ng kanilang bakuran. Ang ulan ay patuloy na pumapatak, tila ba nakikiramay sa pait ng sandaling iyon. Ang matinding kaibahan ng init ng apoy at lamig ng ulan ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Camille, ngunit wala siyang pakialam. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Lola Estela na iniligtas din ni Mateo. Ang matanda ay gising na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang pinapanood ang kanilang tahanan na nagiging abo. Dahan-dahang kinuha ni Camille ang palanggana ng tubig na hindi natapon sa gitna ng gulo. Ito na ang huling malinis na tubig na meron sila. Sa harap ng mga kapitbahay na ngayoy nananahimik na dahil sa takot at pagsisisi sa idinulot nilang sunog, si Camille ay gumawa ng isang bagay na walang sinuman ang nag-akalang magagawa ng isang dating reyna ng social media. Kinuha niya ang kanyang mamahaling seda na pashmina, ang huling mamahaling gamit na natira sa kanya, at ginupit ito. Isinausaw niya ang tela sa tubig at dahan-dahang sinimulang linisin ang mga paa ni Lola Estela na puno ng putik at abo mula sa sunog. Lola, patawarin niyo po ako. Ang hikbi ni Camille. Ang bawat haplos niya sa paa ng matanda ay puno ng matinding pagsisisi. Hindi na niya iniisip kung sino ang nakatingin. Hindi na niya iniisip kung gaano siya kapangit sa harap ng mga kamera ng mga taong nandoon. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang maparamdam sa matanda na handa siyang maging alipin, handa siyang magpakababa, mahanap lang ang kapatawarang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang itim na marka sa noo ni Camille ay biglang kumitig ng napakalakas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hapdi ay napalitan ng isang kakaibang init. Isang init na tila ba nagmumula sa kailaliman ng kanyang puso at dumadaloy patungo sa kanyang balat. Ang mga itim na ugat na dati ay gumagapang sa kanyang mukha ay tila ba dahan-dahang umurong, parang mga aninong natatakot sa sumisikat na liwanag. Dahan-dahang itinaas ni Lola Estela ang kanyang nanginginig na kamay. Hinaplos ng matanda ang bitak-bitak na pisngi ni Camille. Ang haplos na yon ay tila ba isang basbas na nagpatahimik sa baha ng mga luha ng dalaga. Naririnig mo ba ang tibok ng iyong puso, anak? Ang mahinang tanong ni Lola Estela. Ang boses ay tila isang malambing na oyayi sa gitna ng gabi. Ang dumi sa labas ay madaling hugasan ng ulan, pero ang linis ng loob ay kailangan ng apoy para lumabas. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa unang pagkakataon, tumingin si Lola Estela nang diretso sa mga mata ni Camille. Wala nang ulap ng katarata, wala nang takot. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Isang ngiti na tila ba nakakakita ng isang bagay na napakaganda sa likod ng nasunog na balat ng dalaga. Apo! Ang bulong ni Lola Estela. Ang salitang iyon, ang tawag na apo, ay tila ba isang mahiwagang susi na nagbukas sa lahat ng pintuan ng emosyon ni Camille. Napayakap siya sa mga binti ng matanda, habang ang ulan ay patuloy na naghuhugas sa kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon, ang itim na marka sa kanyang pisngi ay tuluyang naglaho, na nag-iwan ng isang malinis at maaliwalas na balat, kahit na may mga bakas pa rin ng pagod. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo, ang mga mata ni Camille ay napako sa kanyang ina. Si Nanay Rosa ay nananatiling nakahiga sa lupa. Hindi pa rin humihinga ng maayos. Ang mukha nito ay maputlang maputla at ang bawat segundo na lumilipas ay tila ba isang pako na ibinabaon sa pag-asa ni Camille.
Nagawa na niyang amuhin ang puso ng kanyang lola. Ngunit sapat ba ang lahat ng ito para ibalik ang buhay ng inang ibinigay ang lahat para sa kanya? May pagkakataon pa ba ang isang anak na iparamdam ang pagmamahal o ang kanyang pagbabago ay dumating sa sandaling huli na ang lahat? Ang bawat piraso ng aming buhay ay naging uling na, kasing itim ng dati kong budhi. Sa gitna ng ambon at amoy ng sunog na kawayan, nakatayo si Camille sa harap ng mga guho ng kanilang kubo. Ang apoy ay dahan-dahang namamatay. Nag-iiwan lamang ng mga huling usok na tila ba mga multong sumasayaw sa gitna ng kadiliman. Wala nang natira sa kanyang mga mamahaling gamit, wala na ang kanyang mga imported na bag, at wala na rin ang teleponong nagsilbi niyang mundo sa loob ng mahabang panahon. Ang lahat ng kinang ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng nilamon ng liyab. Ngunit hindi ang mga material na bagay ang iniiyakan ni Camille. Nakaluhod siya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa nanlalamig na palad ni Nanay Rosa. Ang bawat paghinga ng kanyang ina ay tila isang mahinang sipol sa gitna ng katahimikan. Mahirap, mababaw, at puno ng hirap. Ang usok na pumasok sa mga baga ni Nanay Rosa ay tila ba isang lason na dahan-dahang kumukuha sa huling lakas nito. Mateo, kailangan natin siyang madala sa bayan. Hindi sapat ang gamot dito. Ang nanginginig na sabi ni Camille. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng awtoridad. Tila ba ito ay isang pagsusumamo ng isang batang nawawala. Tumingin si Mateo sa paligid. Ang kalsada ay maputik at ang tanging sasakyan sa malapit ay ang marangyang SUV ni Trina na nakaparada sa di kalayuan. Si Trina ay nakasandal sa pintuan ng kanyang sasakyan. Abala pa rin sa pag-aayos ng kanyang buhok habang tinitingnan ang screen ng kanyang telepono. Tila ba ang trahedya sa harap niya ay isa lamang background sa kanyang susunod na story. Trina, parang awa mo na. Gamitin natin anong sasakyan mo. Kailangan nating madala si nanay sa ospital. Ang sigaw ni Camille habang pilit na tumatayo. Ang bawat hakbang niya sa putik ay tila ba isang pagpapakitang tao ng kanyang bagong katayuan. Isang taong wala ng kahit ano, maliban sa kanyang pagsisisi. Dahan-dahang ibinaba ni Trina ang kanyang telepono at tumingin kay Camille nang may mapait na ngiti. Oh, Camille, looking for a collab? Sorry, but my SUV is for VIPs only. At ikaw? You're just a has-been influencer with a burnt house and a dying mother. Nakakasira ng aesthetic ang dumi niyo. Naramdaman ni Camille ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito ang hapdi ng sumpa. Ito ay ang hapdi ng katotohanan na siya mismo ang lumikha sa ganitong uri ng tao. Ang taong walang pakialam sa buhay ng iba, basta't maganda ang anggulo sa kamera. Ang Trina na nasa harap niya ngayon ay ang salamin ng Camille na dumating sa baryo noong unang araw. I'll do anything, Trina. Kahit anong gusto mo. Just save my Nanay Rosa. Ang pagmamakaawa ni Camille. Lumuhod siya sa harap ng SUV. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi ng kalsada. Isang masamang balak ang sumilay sa mga mata ni Trina. Dahan-dahan niyang inilabas muli ang kanyang telepono at itinapat ito kay Camille. Anything? Okay, magli-livestream tayo ngayon. I want you to tell the whole world how pathetic you are. I want you to say na ako ang bagong queen at ikaw ay isang basura na karapat-dapat lang mawalan ng lahat. If you do that, maybe, just maybe, I'll consider letting your mother sit on the floor of my car. Napatigil si Mateo sa pag-aayos kay Nanay Rosa. Camille, huwag. Huwag mong hayaang tapakan niya ang dangal mo ng ganyan. Ngunit tumingin si Camille sa kanyang ina na ngayoy nagsisimula ng mangisay dahil sa hirap sa paghinga. Tumingin siya kay Lola Estela na nakaupo sa tabi ni Nanay Rosa. Ang mga mata nito ay puno ng tahimik na pananalangin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Camille ang huling pagtibok ng itim na marka sa kanyang pisngi bago ito tuluyang maglaho. Ang kanyang dangal,
Ang kanyang career, ang kanyang image, wala itong halaga kumpara sa isang hininga ng kanyang ina. Go ahead, Trina. Simulan mo na ang live stream. Ang mahinahon, ngunit matatag na sabi ni Camille. Hinarap ni Camille ang kamera ni Trina. Sa harap ng libu-libong tao na nanonood, inamin niya ang lahat. Ang kanyang kasamaan, ang kanyang pagmamataas, at ang kanyang kawalan ng utang na loob. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang loob. Ang bawat salita ng pagpapakumbaba ay tila ba isang gamot na naghihilom sa kanyang kaluluwa. Ngunit nang matapos ang livestream at makakuha si Trina ng libu-libong bagong followers, ang kontrabida ay tumawa lamang ng malakas. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ang makina. Thanks for the content, Camille. Pero naisip ko, baka masira ang upholstery ko sa uling ng nanay mo. Good luck na lang. Ang huling sabi ni Trina, bago mabilis na pinasibad ang sasakyan, nag-iiwan ng talsik ng putik sa mukha ni Camille. Naiwang nakatayo si Camille sa gitna ng kalsada. Nilalamon ng desperasyon. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang isang tunog mula sa malayo. Ang tunog ng isang lumang makina ng jeepney na papalapit. Ito ang mga kalalakihan sa baryo. Ang mga taong dati ay nambato sa kanya. Ngunit ngayon ay may dalang mga kumot at stretcher. Camille! Isakay niyo na siya rito. Dalian niyo! Ang sigaw ng isa sa mga kapitbahay. Sa gitna ng pagmamadali, nahanap ni Camille ang isang maliit na bagay sa loob ng nasunog na baul na nailigtas ni Mateo. Ito ay isang maliit na krus na gawa sa kahoy, ang tanging alaala ni Nanay Rosa mula sa kanyang kabataan. Hawak ang krus na yon. Sumakay si Camille sa jeepney, yakap ang kanyang ina. Mapupuksa ba ng pagpapakumbaba ang pinsalang idinulot ng usok at apoy? O ang sakripisyo ni Camille sa harap ng kamera ay magiging huli na para sa buhay ni Nanay Rosa? Sa bawat patak ng ulan, ang buhay ng kanyang ina ay tila ba isang kandilang unti-unting nauubos ang mitsa. Kahit ubusin mo ang lahat ng dugo ko, Nanay, ipapahiram ko sa'yo, huwag mo lang akong iwan sa dilim. Ang boses ni Camille ay tila ba isang huling pagsusumamo sa gitna ng maingay na dagundong ng makina ng lumang jeepney. Ang amoy ng krudo at basang kalsada ay humahalo sa amoy ng uling na nakadikit pa rin sa kanyang balat. Nakayakap siya ng mahigpit kay Nanay Rosa habang ang bawat pagtalbog ng sasakyan sa bako-bakong daan ay tila ba isang dagok sa kanyang nanghihinang puso. Sa tabi nila, si Mateo ay abala sa pagpaypay sa matanda, habang si Lola Estela ay nakahawak sa krus na kahoy. Ang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga dasal. Dati-rati. Ang bawat pagbiyahe ni Camille ay puno ng reklamo. Masyadong mainit, masyadong maalikabok, masyadong matagal. Ngunit ngayon, sa loob ng maingay at masikip na jeepney, ang tanging dalangin niya ay huwag tumigil ang oras. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa tolda ng sasakyan ay tila ba mga segundo ng buhay ng kanyang ina na mabilis na nauubos. Ang mga kamay ni Camille na dati ay tanging pisngi lang ang inaalagaan, ngayon ay punong-puno ng mga gasgas at paso mula sa pagliligtas sa kanyang pamilya mula sa apoy. Nang makarating sila sa pintuan ng emergency room ng ospital sa bayan, ang bawat segundo ay tila naging isang taon. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na tumatakbo sa sementadong sahig ay tila ba isang mabilis na pintig ng kaba sa dibdib ni Camille. Pilit niyang hinahabol ang mga nurse na nagtutulak kay Nanay Rosa, ngunit hanggang sa pintuan lamang siya pinayagan. Ma'am, bawal na po kayo rito. Diyan na lang po kayo sa waiting area. Ang matigas na sabi ng isang nurse bago tuluyang isara ang pinto. Naiwang nakatayo si Camille sa labas. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa puting pintuan na tila ba naging pader sa pagitan ng buhay at kamatayan. Napatingin siya sa kanyang sarili sa refleksyon ng salamin ng ospital. Wala na ang itim na marka sa kanyang mukha. Ngunit ang babaeng nasa salamin,
ay hindi na rin ang Kamsi na kilala ng lahat. Ang kanyang mga mata ay malalim, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang balat ay may mga bakas ng dumi. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot sa nakikita niya. Ang mukhang ito ay may kwento, isang kwento ng sakripisyo. Isang matagal na oras ang lumipas bago lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, at ang bawat hakbang nito patungo kay Camille ay tila ba isang hatol na hindi niya gustong marinig. "Kayo po ba ang anak ni Rosa?" ang tanong ng doktor. Masyadong maraming usok ang nalanghap niya, at ang kanyang katawan ay masyadong mahina dahil sa labis na pagtatrabaho at puyat. Kailangan namin siyang operahan sa baga at kailangan din ng mga gamot na hindi mura. Sa madaling salita, kailangan niyo ng malaking halaga sa lalong madaling panahon para mailigtas siya. Naramdaman ni Camille ang muling pagguho ng kanyang mundo. Wala na siyang pera, wala na ang kanilang lupa, wala na siyang kahit anong maibebenta. Ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang sariling pagkatao. "Gagawin ko po ang lahat, Doc. Parang awa niyo na. Huwag niyo siyang pababayaan," ang tanging naisagot ni Camille habang muling lumuluhod sa sahig ng ospital. Lumapit si Mateo at ipinakita sa kanya ang kanyang telepono. Viral na ang live stream ni Trina kanina, ngunit hindi ito ang inaasahan ng kontrabida. Ang publiko, na dati ay galit kay Camille, ay naging mas galit sa kalupitan ni Trina. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong, sino ang mas masama? Ang taong nagkamali at pilit na nagbabago, o ang taong nanonood habang may nasasaktan? Ngunit sa gitna ng ingay ng social media, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Mateo mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay naglalaman ng isang litrato ng isang lumang dokumento. Isang dokumento na tila ba may kinalaman sa tunay na pagkatao ni Mateo at ang dahilan kung bakit siya laging nasa tabi ni Camille. "Camille, may kailangan kang malaman," ang bulong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Hindi lang ako isang photographer na napadpad sa buhay niyo. May mas malalim na dahilan kung bakit ako narito." Bago pa man makasagot si Camille, biglang tumunog ang isang alarm mula sa loob ng kwarto ni Nanay Rosa. Ang tunog ng mabilis na pag-atake ng makina na nagbabantay sa tibok ng puso ay tila ba isang hudyat ng muling pagdating ng kadiliman. Ang mga nurse ay nagmamadaling pumasok muli, at ang bawat mukha nila ay puno ng takot. Ano ang lihim na itinatago ni Mateo sa likod ng kanyang mga lenti? At sapat ba ang pagbabago ng puso ni Camille para pigilan ang kamatayan na tuluyang bawiin ang buhay ng kanyang ina sa sandaling ito? Ang bawat kislap ng corona sa screen ay gawa pala sa mga tinik na sa huli ay sayo rin lulubog. Ang mabilis at matinis na tunog ng makina sa loob ng intensive care unit ay tila ba isang hudyat ng paparating na unos. Nakadikit ang mukha ni Camille sa malamig na salamin ng pintuan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinapanood ang mga doktor na pilit na ibinabalik ang pintig ng buhay ni Nanay Rosa. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng followers niya, ang lahat ng likes, at ang lahat ng kinangnang Manila ay tila ba mga basura sa gitna ng kalsada. Wala itong silbi. Hindi nito kayang bilhin ang isang segundong hininga ng kanyang ina. "Camille, makinig ka sa akin." Hinawakan ni Mateo ang kanyang balikat. Ang boses nito ay seryoso at puno ng bigat. "Hindi lang ako basta photographer na kumuha ng litrato mo. Anak ako ng abogadong humawak sa mga kasulatan ng lupa ni Lola Estela. Pinadala ako rito hindi para saktan ka, kundi para obserbahan kung karapat-dapat ka pa ba sa huling hiling ng tiyahin mo." Napatitig si Camille kay Mateo. Ang kanyang isipan ay tila ba isang sirang plaka na pilit na iniintindi ang bawat salita. Anong huling hiling? "Alam ni Lola Estela na darating ang araw na babalik ka," patuloy ni Mateo. "Kahit itinaboy mo siya, kahit sinaktan mo siya, itinabi niya ang isang bahagi ng kanyang lupain para sa iyo
Isang lupang hindi pwedeng ibenta ni Nanay Rosa dahil nakapangalan ito sa iyo bilang pamana. Pero kailangan mong patunayan na ang ganda mo ay hindi lang hanggang balat. Bago pa makasagot si Camille, ang katahimikan ng pasilyo ay binasag ng malalakas na hakbang ng sapatos. Si Trina ay mabilis na pumasok. Ang kanyang muka ay hindi na maipinta sa galit at takot. Hawak pa rin niya ang kanyang telepono, pero sa pagkakataong ito, hindi siya nagla-live stream. "You ruined me, Camille! You and your stupid drama!" Bulyaw ni Trina, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ang lahat ng endorsements ko, tinanggal na. Ang mga followers ko, sinusunog ang mga produkto ko. Everyone is calling me a monster dahil sa ginawa ko sa inyo kanina." Tumingin si Camille kay Trina. Wala na siyang nararamdamang galit. Ang nakikita niya sa harap niya ay ang sarili niyang anino noong mga nakaraang buwan. Isang babaeng alipin ng screen, isang taong handang pumatay ng dangal para sa atensyon. "Hindi ako ang sumira sa iyo, Trina." Ang mahinahon ngunit matatag na sabi ni Camille. "Ang sarili mong salamin ang bumasag sa iyo. Ang kalupitan na ipinakita mo sa live stream mo, iyon ang totoong ikaw. At hindi na yon kayang itago ng kahit anong filter." Eksaktong pagkatapos ng mga salitang yon, 2 pulis ang lumapit kay Trina. "Miss Trina, kailangan niyo pong sumama sa amin. May mga saksi na nagsasabing ang mga assistant mo ang nagsimula ng apoy sa kubo ni na Miss Rosa dahil sa utos mo para makakuha ng shocking content." Ang sigaw ng pagmamatigas ni Trina ay umalingaw-ngaw sa buong ospital habang kinakaladkad siya palayo. Pero para kay Camille, tila ba ito ay isang mahinang bulong na lang sa hangin. Ang karma ay dumating na. Hindi sa paraang madugo, kundi sa paraang pinakamasakit para sa isang tulad ni Trina. Ang pagkawala ng lahat ng kanyang kinang sa harap ng publiko. Muling humarap si Camille sa pintuan ng ICU. Ang mabilis na tunog ng makina ay dahan-dahang naging regular. Ang doktor ay lumabas, tinatanggal ang kanyang maskara, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Stable na ang nanay mo, Camille. Isang milagro, pero lumaban siya." Mukhang may gusto pa siyang makita sa labas ng kwartong ito. Napaupo si Camille sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak. Isang iyak ng pasasalamat, isang iyak ng paglaya. Sa tabi niya, si Lola Estela ay dahan-dahang lumapit at hinaplos ang kanyang buhok. Ngunit habang ang lahat ay tila ba nagiging maayos na, isang huling hamon ang lumitaw. Ang itim na marka sa pisngi ni Camille ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa pagtingin niya sa kanyang mga kamay, nakita niya ang isang bagong sugat. Isang sugat mula sa apoy na hindi na mabubura. Tatanggapin ba ni Camille ang kanyang bagong anyo ng may buong puso? At sa paggising ni Nanay Rosa, magagawa ba nilang buuin ang pamilyang winasak ng mga kasinungalingan at kayabangan? Ang huling pahina ng kanyang kwento ay hindi na tungkol sa pagiging sikat, kundi tungkol sa pagiging buo. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng ospital ay hindi na kasing talim ng mga ring light na dati ay kinababaliwan ni Camille. Sa halip na nakasisilaw na liwanag, ang hatid nito ay isang banayad na init, isang uri ng liwanag na hindi kailangang i-edit, hindi kailangang lagyan ng filter, dahil sapat na ang katotohanan ito ay nagmumula sa langit. Sa loob ng puting kwarto, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang regular na paghinga ni Nanay Rosa. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng kanyang ina ay tila ba isang himno ng pasasalamat sa pandinig ni Camille. Dahan-dahang imulat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, ang mga ito ay malinaw. Wala nang bakas ng usok o takot. "Anak!" Ang halos pabulong na tawag ni Nanay Rosa. Lumapit si Camille at hinawakan ang magaspang na kamay ng ina. "Narito po ako, Nanay. Hindi na po ako aalis." Pumasok si Lola Estela. Bit-bit ang isang maliit na salamin na nakabalot sa isang lumang tela.
Ito ang ika-40 araw mula noong mangyari ang trahedya sa kalsada. Ang sumpa ay natapos na, hindi dahil sa bilang ng araw, kundi dahil sa dami ng luhang naghugas sa isang pusong dati ay bato. Camille, tingnan mo ang iyong sarili. Ang mahinahong utos ni Lola Estela habang iniabot ang salamin. Nanginginig ang mga kamay ni Camille habang itinataas ang salamin sa harap ng kanyang mukha. Wala na ang mga itim na ugat, wala na ang tuyo, at bitak-bitak na balat na tila ba nabulok mula sa loob. Ang kanyang balat ay bumalik sa pagiging maaliwalas at malinis. Ngunit sa kanyang pisngi, malapit sa kanyang panga, ay may isang manipis na pilat mula sa paso ng apoy sa kubo. Dati, ang isang maliit na tigyawat lang ay sapat na para magwala si Camille sa galit. Ngunit ngayon, habang hinahaplos niya ang pilat na yon, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pilat na ito ay hindi kapangitan. Ito ay isang medalya ng kanyang pagmamahal. Ito ang tanda na minsan sa kanyang buhay, mas pinili niyang iligtas ang iba kaysa sa sarili niyang ganda. Ito na po ang tunay na Camille, Lola. Ang bulong niya. May sugat, may pilat, pero sa wakas, may kaluluwa na. Tumayo si Mateo sa tabi ng pintuan. Ang kanyang kamera ay nakasabit pa rin sa kanyang leeg, ngunit hindi siya kumuha ng litrato. Pinanood niya lang ang 3 babaeng magkakayakap, sina Nanay Rosa, Lola Estela at Camille. Ang 3 henerasyon ng pamilyang pinaghiwalay ng puot at muling pinag-isa ng pagpapakumbaba. Anong balak mo ngayon, Camille? Ang tanong ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Tumingin si Camille sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang mga bundok at ang lupang pamana ni Lola Estela. Hindi na ako babalik sa Manila para maging kamsi. Doon tayo sa lupa ni Lola. Magtatanim tayo, Mateo. Bubuhayin natin ang bukid na nagpalaki kay nanay. At gagamitin ko ang platform ko, hindi para magyabang, kundi para ipakita sa mundo na ang tunay na ganda ay hindi nakikita sa kintab ng screen, kundi sa dumi ng mga kamay na nagtatrabaho para sa pamilya. Lumipas ang mga buwan. Sa isang maliit na bahay na bato, sa gitna ng luntiang bukid, nakaupo si Camille sa ilalim ng puno ng mangga. Hawak niya ang kanyang telepono, pero hindi na siya naka-makeup. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Hi everyone! Ang simula niya sa kanyang bagong vlog. Ang kanyang boses ay kalmado. Wala nang bakas ng pag-iinarte. Today, I want to show you how to plant kamote with my Lola Estela and my Nanay Rosa. No filters today, just the sun and the soil. Because I learned that the mirror can show your face, but only your actions can show your heart. Habang nagsasalita siya, lumapit si Nanay Rosa at inabutan siya ng mainit na kape. Yumuko si Camille at kinuha ang kamay ng kanyang ina para magmano. Isang tradisyong dati ay ikinahiya niya, pero ngayon ay pinakamahalagang bahagi ng kanyang araw. Ang kwento ni Camille ay hindi nagtapos sa isang marangyang palasyo o sa pagiging sikat na muli sa buong mundo. Nagtapos ito sa isang hapagkainan sa probinsya, sa amoy ng bagong saing na kanin, at sa tunog ng tawanan ng mga taong tunay na nagmamahalan. Sa huling pagkakataon, tumingin si Camille sa kanyang sariling refleksyon sa malinaw na tubig ng batis. Ang mukha niya ay payapa. Ang pilat sa kanyang pisngi ay tila ba nagningning sa ilalim ng sikat ng araw. Sa wakas, ang face of Manila ay naging face of hope. At sa bawat pusong nakinig sa kanyang kwento, isang binhi ng pagbabago ang nagsimulang tumubo. Binhing hindi nangangailangan ng filter. Dahil ang katotohanan ay ang pinakamagandang sining sa lahat.